Gagayahin mo na naman si Papa. Sige na, uwi na kayo. Wow! Wow! Oh, ang galing Nenay ah. Pero may mga lumilipad-lipad na yun. Kaya sabi ko nga, hindi ko na pwedeng paabutin pa ng Lunes. Dahil nakita ko na eh, may mga lumilipad na. Mago ang dahon. At syempre, wag naman sanang dali ng mga, ayan o, tingnan nyo. Haba din, di ba? Yun yung sinasabi ko. Ang kwento kasi nito, inulan ng inulan. Magandang buhay mga ka-farmer. Uy, ayan na po ang ating mga nakasurvive na suha. Sana naman ay magtuloy-tuloy na. At wag naman na tayong mahulugan pa. Yun din yung isa. At saan pa yung iba? Ayan. Ayan. May mga nahulog. Pero ganun talaga kasama sa ating life. Mga ka-farmer. Ayan. 3 dito. Tapos meron din dito. Ayan. 2. 2 na lang yata. Oh. So parang anong nangyari 1, 2, 3, 4, 5, 6 7. Wala na, 7 lang. Magic 7. Oo, magic 7 mga ka-farmer. Wala na, ay 8. Ayan, 8. Ito, pang 8. Wala na. Deliver. Buhangin ano to? Graba. Yan. Dito lang eh. Opo. Dati. Ayan. So tayo naman ay pupunta at sisilipin natin yung mga halaman natin mga farmer. Ayan, ito dilaw-dilaw. So hindi magandang lupa. Hindi magandang lupa. Kaya kahapon nagpalagay na po ako ng ito po ay tataniman natin. Hindi ko pa sure kung alin dito. Bok choy. Baka dito na tayo mag bok choy. Medyo malaki-laki. Nandun kangkong na lang po uli. Kasi tingnan nyo naman yung kangkong. Aba, pwede na nga ito mga farmer. Ayan, malaki-laki, mahaba-haba na. Pwede na tayong kumuha dyan. Ang ganda na ng kulay. So antay-antay pa tayo. Kasi ayoko naman pong gumapang na. Gugupit na tayo dyan. Next week over na yan. At least magugulayan na tayo. Makakakuha na tayo ng gulay. Makapaggulay na tayo. Ito naman yung aking pechay. Pechay na po ang itsura. At anuhin din natin to ng konti. Yung kailangan din pong lagyan ng lupa sa gilid na. Para ayan yung alam nyo na mga farmer. Kasi inaano natin dyan ay hindi siya madali ng hangin. Tapos maganda pa dito, pwede ka pang magsingit ng fertilizer sa gitna niya, magbudbud, diba? Ayan yung magbubudbud. Ang ganda din. Lang, ang lakas po ng hangin. Nakikita nyo yan? Naririnig nyo ba? Hanggang ngayon, kahapon malakas din. So hanggang ngayon ay malakas pa po ang hangin. Maganda yung linagay natin, Carabao manure doon sa kabila. Napakaganda. Carabao manure po. So ito, medyo inano natin na yan. Talagang mabigat ang sikat ng araw. Ganda na ng ating mustasa. Ito pagka nagtuloy-tuloy ay next week lang pwede na tayong kumuha dyan, or 2 weeks maximum. Ang bilis lang po kasi talaga ng mga ganyang mga halaman na yan. Mustasa,
Actually mas mabilis pa ito kung medyo manipis, makapal lang talaga sila. Kaya lang natin, ang ano naman yan makakakuha tayo. So ayan, ito naman ay ito, may Carabao manure na po ito. Kaya anuhin natin dito another kangkong siguro, kasi may pechay na tayo, mustasa, bok choy, siguro ano na, wala naman na tayong pwedeng itanim dito na iba sinubukan na natin yung iba, talagang hindi kaya. Yung mga pang open ano lang, pechay, mustasa, bokchoy nga medyo ganon-ganon pa tayo Radish naman ito, nadali ng hangin. Ayan yung iba, nagkanda putol na. Sa lakas ng hangin tingnan nyo naman, lakas ng hangin, pumuporma na pa naman sa forma na yung ating radish okay lang yan. Orchids, may parating tayo, pero separate tayo ng vlog sa orchids. Yan, mamaya samahan niyo po ako, magtatanim tayo ng bok choy, idedirekta na natin, at ito baka kangkong na lang ulit. Ayan, meron na po yan mga buto ng, pero isasara natin. Yan, hintay tayo ng baka umulan. Pero gusto ko sanang diligan din isang knapsack siguro. Yan, sara na natin. Tutubo naman po yan kahit medyo matabo na siya. So kangkong po ito mga ka-farmer, kangkong. Mukhang kasi yun ang magagamit Tsaka si mama kabila sa bahay, marami din po tayong mabibigyan. Ako sa tindahan gagamitin natin. Sigurado si alright, kangkong down. Mahirap ito, mahaba-haba yung bok choy. Ito na po yung buto. Yan, dami sayang pala, ginanito ko na. Pangit yung patubuan na yun, di maganda. Eto, bok choy po. At medyo manipis lang po ang ilalagay natin dito. Manipis. Para hindi po siksikan, kasi medyo mahirap po ito. Medyo to, kailangan nito medyo maluwag siya. So ito, may Carabao manure na. So makikita na po natin ang kaibahan dito, dahil sigurado ako 100% mas magiging maganda. Although mas masela ng konti ang bok choy dahil sa init po. Minsan ang ang kalaban naman niya, init. Sana makayanan niya yung init. Ginawa kong ganito kasi medyo mahaba po ang tangkay ng bok choy. Ang mangyayari niyan pag tumaas na, ganoon na naman ang technique natin. Tatabunan na natin. Marami pong ng kalabaw ang nakuha natin at pinagay natin dito. Sisising ako, sana nilagyan ko ng Carabao manure din pala yung tiwala tayo sa tiwala tayo sa chicken na nabili natin, pero sana pala hinaluan natin ng Carabao, mas naging maganda pa sana yung kampante tayo kumbaga. Ay, so andyan na yan. Pwede naman nating yan, pagka nag-replant tayo, kaya naman nating
restructure o palitan natin ng dadagdag tayo ng Carabao manure. Tapos pag medyo maluwag, papakuha tayo. Kongkong at si Rambo ang tirador ng tayo ng kalabaw. Maganda nga sana dito sa kabila. Kausapin si Dodong, baka pwede tayo. Marami lang kasing aso daw siya eh. Sarap sana kumuha po ng ano dyan, mga baka niya. Ang dami niyang baka dyan, oh. Nasa loob lang yan. Mga di niya naman ginagamit eh. Isasako lang yan. Napakaganda sana. Babalibag lang dito sa kabila. Pwede na. Ayan. Oh, ito yung aking junior Choy Choy. Ayan na. Gagayahin mo na naman si Papa. Gagayahin mo na naman si Papa. Na. Gusto mo rin dito? Na? Oo. Gusto mo rin? Na? Gusto mo rin magtanim? Ay! Bebe. Bababa na ako eh. Hindi pa na-send the schedule. Ay, sino bang kasama mo? Tatanim din daw siya. Problema, busy pa ako eh. Tapos, may alagain kang... Baba! Baba! Baby! Ha? Ba't binibigay sa akin yung baboy? Karama daw yung baboy niya. Hindi nga. May ginagawa si Papa. Ano ba gusto mong gawin? Min! Magtatanim daw siya. Gusto mo magtanim? Akin na yung baboy mo. Magtatanim ka rin? May itong aking anak na ito. Nim daw siya, nim. Ay, umaakyat. Oh, ha? Ano? Tingnan mo. Ito naman ng nahabol. Naman ka. Turuan mo muna paano. Yan nga, yan alam niya. Oo, alam niya eh. Oo. No, magaling mo. Ganun, no? Tingnan mo si Papa, ganito no. Yan. Lalagay kasi natin yan yung buto sa baba. Tapos tutubo yun, nahahaba yung tangkay. Tatabunan na natin para hindi siya mabali. Ready! Na? Read! Yung seeds. Ha? Galing yan, baby. Naintindihan mo talaga anak mo ah. Hindi mo kasi pinapahawak sa kanya. Naganap siya ng Sakit sa likod ah. itsura. Tabi ka, tabi. May walang 300 kang... Pang? Okay. Wow! Paano kalabaw yan? Kain ng kalabaw. Saan ka makakakuha ng marigold na yan? Sa mga ano meron yung Nay daw. Uwi mo na. Tinutulungan ka naman niya. Oo, alam niya nang gawin yan. Oo. Tutulungan niya nga kasi sa Ang galing naman oh. Tara na. Galing. Tawag ka na ni Lola Bet. Tara. Doon ka na. Bigay mo na kay Papa yan. Galing.
Bisan mo na, marami pang gagawin si Papa. Ang dami pa. Marami pa. Sige na, at Sabado bukas, wala na naman magagawa si Papa dito. Buhatin mo na. Oy, batang maliit. Ayun na si Lola dito. Oh, si Natnat nandun. Nandun si Natnat. Dali mo na. Ay, uwi ko na tabi mo. Ayan. Sige na. Nandun ba? Saan? Dito pumunta dito? Oo, di pa bumababa. Kimarites pa yan. Ayun, gusto niya talagang magtanim eh. Tara, atid kita doon. Hindi ka pwede dyan. Amoy ko yung tayo ng kalabaw ngayon ah. Dapat pala. Ang mahal din ang ginastos natin dun sa ano yun ah. Pero maganda. Ang kinaganda po, loose yung soil, hindi siya tumitigas kahit po inulan, hindi siya nagko-compact. Kaya lang, siguro ang missing link lang talaga is yung Carabao manure. Mali ko, hindi ko na pahaluan. Mas naandun talaga yung magpapaganda po ng gulay natin. Pero kaya yan. Gawa natin ang paraan yan. Mustasa naman maganda naman na. Yung doon na lang po ang medyo hindi pa nagigreen yung ating mga kangkong doon sa kabilang side. Pero yung dito sa kabila maganda naman. Alalaman natin yan, yung mustasa at saka yung pechay. Pagka gumanda, kailangan natin diligin. Tapos spray. So magdidilig po tayo, then spray. Pang ilang araw na. Ay! Baby, guguluhin niya yung ginagawa ko eh. Ha? Uwi mo na yan. Akin na Jaisel yun. Marie Tessens. Oh, galing! Nanguha pa ng isip. Very good. Oh, wag mo nang guluhin niya. Oh, galing. O, tara na. Okay na yan. Tapos na. Alam niya sa gitna at titirahin Hindi niya guguluhin talaga. Alam niya eh. Dito lang no, dito no. Oh, ganyan lang no. Oh. Dito naman proud na proud. Yes. Sige na, uwi na kayo. Tara na. Okay. Wow. Wow. Uwi na. Tara. Oh, ang galing na Tara na. Tara, bili tayo. Bibili daw, kukuha daw ng money. Bibili. Tara, bili tayo, bili. Please. Magpipishing pa ang buo kayang ito. Sige na. Nili, bye-bye. Ay, amoy ko na yung ng kalabaw Ayan. Dami pa nating buto. Ito, pag tumubo po ito, sigurado magtitining tayo. Kasi mas gusto niya po talaga yung medyo may distansya. Nagpaisa-isa lang siguro. Hindi kagaya nitong pechay na iyaan na lang natin ng ganitong style. At subukan natin na alam niyo na mapakapal din po itong, ibig sabihin may mapalaki tayo. Kasi mangyayari niyan, may mga mauuna, yung mga tipong dominant, parang ganon. Mauuna siya, tapos yung maiiwan, lalaki naman po yun pagka hinarvest na natin yung mga malalaki. So, yun yung ibang style din po ng pagpepechay. Pero ayun, habang lumalaki po yan, kailangan natin takpan din kasi ayun mga farmer medyo ganda talaga ang gardening ayan, mga dito na lang po kayo makigarden sa akin, yung walang mga garden dyan. Hindi man natin pinapangakong
'Di ba? Napakaganda. Pero kahit papaano pinipilit natin na may ano tayo, makapagbigay aliw at the same time ay pakita ko din sa inyo na 'di ba? I-enjoy tayo. Ayan, ganyan lang, medyo mahirap lang gawin. Teka, tayo'y di ko na naman ito matatapos. Nabutan na naman tayo ng Sabado. Patay. Sabado, Linggo. Bala ko sana dito, kanina nga sinasabi ko, pero pag hindi natin ginanito ito, Sabado, Linggo, baka mag-anuhan, umulan ng malakas. Kailangan medyo may harangan natin ng konti. Maganda dito sa lupa nga, kaya sabi ko kanina, buhaghag, kahit i-ano mo lang yung kamay mo. Basa pa naman, pero kailangan na ng konting dilig. Maganda na mag-i-spray po ako mga ka-farmer. Tayo po ay mag-i-spray ng pang-insekto dahil Sabado, Linggo baka magulat tayo pag silip natin dito ng Lunes, puro uod na. Magandang maunahan na natin, delikado. Ayan, teka, unahin ko na kaya yung ganda na. Ay, sarap tingnan. Wala talaga, bali, marami po talagang nabali. Ito na yung sinasabi ko nagkamali ako re-replant tayo. Ang daming bali ito maganda ayan, ito ay diniligan ko na kangkong para mabasa siya. Alam naman natin yung linya ayan ako, sana umabot. Magtatatlong tangke yata ako magtatatlong tangke. Maganda dito, may fish amino acid, so fertilizer pa rin po sa lupa yung ating ipinangdidilig. Napakagandang armas talaga. Huwag kayong mawawala ng fish amino acid pagka kayo po ay may garden, lalo na kung may mga gulay. Napakaganda po niyan. Ito yung mga ready ko pa sa palay ito kaya kumbaga ito ay ano na to, antique, ano na to, kumbaga sa wine vintage. Yun ang right word, vintage na po itong ating mga fish amino acid na ginagamit. Ayun galing sarap. Kangkongens. Binaon na natin kasi mas maganda po yun, mas maganda roots. Uy, dito tayo. Dilig. Dilig na rin po at the same time sa dahon. Hindi naman yan bali isang maliit lang naman, light lang po ito, very light, pero kung kumbaga may karga pa rin. Kalahati na lang, gaan na. Malakas po kasi itong ating nabiling pang spray, mura pa, parang 700 lang ba to? Wala po tong 1,000 nabili kong pang spray na to.
So kung hindi man po umulan bukas, kahit pa paano, kargado. Dadalawa tayo. Yung bok choy pa doon. May dilim na. Mukhang aabutin ako ng dilim dito ha. Malamang. Dati, nung nandun pa sa bahay ni Ma, didilig po ako ng kalamansi. Naabot ako ng gabi. Nag-enjoy naman tayo. Minsan sasabihin ni Bebe, ba't ngayon ka lang? Ako nagdilig ako ng kalamansi kasi lalo na pag summer. Tapos yun, may mga gulay din po kami noon. Ewan ko lang, ano ko ba yun? Mahanap ko ba yun sa... Kailangan ko po itong bungkalin, kagaya nun. Kasi, ano na, mahaba na rin yung tangkay pala. Kailangan nating mabungkal din to. Tama lang na nagdilig tayo para medyo mas lumambot. May mga damo pang kasama. Maganda na rin pandilig to. Aabutin tayo ng ano, pagkatapos ng fish amino tayo po ay abutan. Ito, pang insekto na po ito. Pitikan natin to, dami lumilipad oh. Oh, meron na. Dito meron. Ito maganda. Pati yung mga sa lupa, ma-sprayan na din natin. Mga itlog. Yan din po yung maganda nung in-sprayhan ko, diba, yung lupa. Yung mga itlog hindi masyadong nakaporma, pero may mga lumilipad-lipad na yun. Kaya sabi ko nga hindi ko na pwedeng paabutin pa ng Lunes dahil nakita ko na may mga lumilipad na. Ayun may mga butas na po iba pag hinayaan natin yan ay Lunes po, durog tayo. Ito ganun din. Problema kasi nasa ilalim, kaya medyo paganyan po yung aking spray para matamaan yung ilalim. Kanya-kanyang style ng pag-spray yan, pero ako kasi nasa ilalim yung kalaban, kaya pahiga. Ayan at least kahit pa paano matamaan natin. Effective naman. Kasi kung hindi po natin in-sprayan to, wala na to. Butas-butas na yan. Butas-butas na po yan. Sigurado, 100%. Butas-butas na. Ito, last spray natin bago mag-harvest. Next week. Tapos ito nagkasya yung ano ko. Yang maganda, ulitin natin.
kasya po yung may fish amino. May marami pa. Isang tangke din tong pinuno ko eh. Kaya okay pa rin naman. Para yung mga langgam mamatay, ganyan po yung gawin ninyo. Sprayhan nyo na kasabog ng buto para mamatay po yung mga unnecessary, especially the langgam and mga ibang insekto pa po dyan nasa lupa. May ano, may uok na naiwan. Uy, daming lumilipad. Oh? Daming insekto. Dami pong lumilipad, oh. Okay na lang. Agapan natin. Dami. Dami ah. Ano nangyari? Dami mga ka-farmer. Abutin ako ng dilim ah. Yari. Ayusin ko pa yung pechay. 2 araw po tataas yun. Pag inulan po ng malakas baka magkandabali. Sayang naman. Ganda na pa naman. So ayan o. Pag-spray na tayo. Mission accomplished. Kailangan talaga. Wala tayong ibang choice kung gusto natin na makaani ng maganda-ganda at mapaganda ng kaunti. Ayan. Ang ating mga tanim ay we need to do it. Yan. Pechay po, ano yan? Napaka-selan. Galing. Busin lang natin. Eto, maganda na rin malagyan natin kasi mamatay na rin yung mga halaban dyan. Langgam. Ubos na. Gumaan na. Ang gaan na. Ito last na tong ano natin na ganitong gagawin natin na ano tayo. Okay na po 'yan. At saka kakapal na to. Magtataasan na po yung ano niyan, yung mga kanilang dahon. Di na natin mapapasok kamay natin dito. Okay na 'yan. Halos di na natin makikita ang ano dito mga farm lupa. Sa kapal po nila. Pero
Basta't hindi tayo magkukulang sa fertilizer, makikita po ninyo makapal yan, matataba yan. So dun po tayo tututok, dun tayo tututok. Huwag natin bibitawan yung fish amino, napakaganda po. Uy, medyo umangat yung lupa. Pala eh, may putik eh, yan putik. Huwag lang natin bibitawan, okay yan. So ayan o, yan o, mga putik po yan, hindi siya yung ano, medyo may bato dito malaki, masakit eh pagka ay ko mama oh. Ano pa tuloy, nagputik-putik pa sila. Nauna ko kasi dinilig din eh, okay na din. Hindi na kasi natin mapapasok yung ano, haba yung vlog natin ah, pero at least po nakikita ninyo ang ginagawa ko, diba? Pwede nyo naman i-skip yan. Nagamit ko yung kamay ko kasi mas komportable ako sa kamay. Yan, mas komportable ako. Uy, si Aaron ngayon pa lang umuwi ah, mga nag-chicks ah. Hindi ito pechay. Bilis yung mata nyo oh. Alam ninyong hindi pecha yun. Ito din oh, manutin nyo na, diba? Si Nene mahilig po siya sa mga farm farm work. Ay lakas naman nun. Basin na natin. Mahilig ka sa farm work eh, farm jobs. Ayan oh, dapat mabilis din mata nyo oh. Nandiyan na kaya si Rowan, nakiawa ma, iniwan dun kanina after kumun. Si Chichi hindi na yon dahil nandiyan ang ating ate si Ma. Ay farmer yan, ganda. Bukas kung uulanin man ayos na siya, natabunan na po yung ano, yung tsaka pechay na siya. Lapit na siyang magmukhang pechay. Next week po pechay na ito. Hintay na lang tayong lumago ang dahon. At syempre wag naman sanang madali ng mga ayan o, tingnan nyo o, haba din diba, yun yung sinasabi ko. Ang kwento kasi nito, inulan ng inulan, hindi ko na po na ano yung lupa, nag-bar down na siya, nag-bar down na. Ayoko po kasi nagre-replant kagaya ngayon. Maganda sana kung magre-replant ka, pwede tayo nagre-replant sana kung kasagsagan po ng habagat na hindi po umiinit, okay lang yon. Pero pag nag-replant ka tapos nataon na umiinit po, mahirap buhayin yung replant mo, lalo na't napakaselan po nito, mamatay, nalalanta lang. Kaya pinakamaganda na, di pala to na anuhan inatakpan to hindi pala natakpan to. Ay salamat, tapos din. Ito lang naman tingnan nyo, may mga linipat ako kahapon hindi din gumanda. Uy salamat sa Panginoon sa lakas mga farmer. Tapos na tayo. Ayan, okay lang yan, medyo madungis-dungis, wawala din yan. Ay, ayan, sarap sa pakiramdam. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Ito kasi natapos ko na to naan na natin to tingnan nyo, ganda na. Actually pwede pa tayong kumuha, pwede tayong kumuha, kaya lang kasi talagang sabi ko nga ang hirap dahil
Mahirap po. Hoy, Shadog. Yan na natin, ganyan na lang. Basta itong pechay, pag yan po ay inaalagaan natin ng maayos at hindi na insekto, halos di nyo na po makikita yung lupa dyan pag kumapal yan. Dahil nangyari na po sa amin yan. Kaya malakas yung loob ko. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.